So, ayan. Hi, guys. Sorry, tagal ko bago ako mag-update about dito sa ating Supremo camera. Pocket camera. So, parang mag 1 year na sa akin to kasi 11 months yung unang up. So, 1 year, sabihin natin, naka 1 year na sa akin to. So, wala pa rin naman akong problema sa kanya. Siguro, ano lang, nung sa bag ko kasi, marami lagi nakalagay. So, para siya ng ipit. So, ito may linya siya dito sa may ilalim. Pero, sa screen lang naman yan. Hindi siya affected. So, ayan. Titingnan ko lang yung mga comment. Kasi, hindi ko masyadong na-open to. Hindi ko napapansin na marami palang comment. Actually, yung iba, hindi nila gusto yung quality. Pero sa halagang 2,500. So, wag na lang din tayo masyadong ma-expect katulad ng lagi ko sinasabi. So, itong pocket camera natin is may include siya na ito, nagayan. Para kung gusto mo siyang gamitin ng umuulan or gusto mo siyang gamitin sa ilalim ng tubig, magamit mo siya. So, ayan. Nagamit ko na to sa ilalim ng tubig and working fine naman siya. Ayan. So, included na yung ganito niya. Tapos dito rin, meron siyang yung sa mga natin, sa mga tripod na nabibili natin, di ba meron yung parang sa ilalim, dito mo siya ilalagay. Tapos, eto, kasama na rin to. Hindi ko alam kung nilalagyan to ng battery. Kasi, hindi ko naman to ginagamit eh. So, close kasi siya sa likod. So, hindi ko lang alam. Pero, ano to, para mabilis mo siyang magamit. Diba, dalawa yung button niya. Yung isa para sa video. Tapos yung isa para naman sa kanyang camera. Gusto mong gamitin yung sa may camera niya. So, dito niya. So, ayun. Working pa rin siya. So, para mabilis mo siyang ma-move. So, kung pinindot mo tong sa may video niya, automatically, magsiswitch siya sa video mode. So, ayan, nag-switch na siya sa video mode. So, ayan siya. Manually rotation siya. Hindi siya automatic na naro-rotate. Kasi yung iba, akala automatic na nagro-rotate siya. So, included din yung kanyang external microphone, which is ito. Hindi ko siya ginagamit, pero feeling ko mas malinaw siya pag ginamitan mo nito. Ayan. Maganda siya kung gagamitan mo ng ganito kasi medyo garagar yung boses niya dito sa ganito niya. So, hindi ko naman siya ginagamit kasi tinatanggalan ko siya ng boses pag ini-edit ko na. Then, type C, yung kanyang charging port. Ito yung ups and down. Basta kapag na-navigate naman yan. So, may insert siya ng memory card. Bali, nung binili ko to is hindi kasama yung kanyang memory card. So, ayun. Balikan ko lang kasi may mga nagtatanong sa akin. Hindi siya magandang gamitin pang indoors. Mas maganda siyang gamitin pang outdoors. So, action camera talaga siya na iba lang yung tsura niya. So, hindi siya yung talagang camera na hinahanap nyo. Or as in, pang-vlogging siya. Pwede naman siyang pang-vlogging. Magagawa mo siya ng paraan kapag kung magaling ka mag-edit. Tapos, meron kang mga ibang, katulad ng ilaw, yung mga ganon, mga accessory na pwede mo din gamitin sa kanya. So, yun dun sa may first video ko, kung makikita nyo dun sa may pinakaunang video ko, is shaky siya kasi hindi naka-on yung EIS niya. So, mayugyug siya kapag ginagamit ko siya. So, yun yung napansin ng marami. Then, yun din yung napansin ko. So, hindi ko alam na meron pala siyang EIS dito.
Sa mga second video ko hanggang sa mga sumunod, naka-on naman na yung EIS niya. Kaya, hindi na shaky yung paggamit ko sa kanya. Handy lang siya gamitin, no? So, madalas ko siyang ginagamit. Kapag ginagamit ko naman siya sa mga video ko na iba, makikita naman doon. Nilalagay ko doon na kasama sa ginamit ko yung itong Supremo Pocket Camera. So, hindi naman ako nagpo-promote. Ito lang yung abot kaya na video, na camera ko, di ba? So, tingnan. Parang pixelated na indoor. Hindi kasi talaga siya pang indoor. Maliban na lang kung maganda yung lighting mo sa may loob ng bahay. Mas okay pa rin ang quality ng CP. Mas okay naman talaga. Ito yung pinakaunang video ko. May nagtanong dito kung ginamitan ko siya ng EIS mode. Hindi ko siya nagamitan. Ilang oras ang charging niya. So, depende sa gamit. Kasi sa akin, hindi naman siya tuloy-tuloy na ginagamit ko. Putol-putol siya. On-off, on-off. So, maximum siguro parang mga 3 to 4 hours mo siyang gagamitin. And, bumili talaga ako so, bago ito may nauna akong power bank. Bumili talaga ako ng power bank ko para sa mga ginagamit ko. Hindi ba nababago yung quality pag naka-on yung EIS? Depende. Kasi hanggang 5K resolution siya. Pero yung 5K resolution niya is walang EIS. Yung pinakamataas na may EIS is yung 4K na resolution niya. 4K 30 FPS at meron siyang 60 FPS. Pero yung may EIS niya is hanggang 30 FPS lang. Wala yung sa may 60 FPS niya. Gumagana ba yung mic nung sa inyo? Gumagana yung mic nung sa akin, pero hindi ko siya ginagamit, kaya iba yung boses. Pero sa susunod, try ko siyang gamitin. Mas clear po ang action budget camera SJ4000. Depende naman yun sa'yo kung ano yung prefer mong bilhin. So, ito lang naman yung budget camera na binili ko. Working fine naman siya. Hindi naman kasi ako masyadong maarte sa camera. Pero kayo, depende naman kasi sa inyo talaga yan. Pero may kita mo naman dito yung actual na video sa mga videos ko. Marami talagang magagandang camera din talaga. Hindi naman siya yung pangtapat talaga sa iba eh. Budget friendly lang din talaga siya. So, iba lang naman talaga yung design niya. Kasi may action camera ako na galing sa kuya ko. And wala siyang EIS. Siguro yung mga naunang action camera yan. Pareho lang naman sila ng linaw. Siguro, parang may pagka-noise lang yung filter nito ng konti. Pero, mas maganda siyang gamitin outdoor. Tapos, maliwaliwanag. Ito na-replyan ko na itong mga to. So, tingnan ko yung sa may part 2. Maganda kaysa sa CP, parang GoPro na rin. Actually, GoPro na rin siya. So, yun sa may second na video na ginawa ko is yung Diwata Parisan Intramuros Bridge Supremo Ultra HD Pocket Action Camera. So, ayan yung kuha ko yan. And, hindi naman siya pixelated. Siguro dahil hindi ko pa naayos yung sa unang camera. So, galing kay Couple The Adventure. Okay na yan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog. So, 8 months ago na to. Hindi ko na masyadong maharap kasi sorry talaga. Okay na rin siyang pang-vlog. Maganda na rin naman siya eh. So, mahirap kasing pilitin bumili ka ng magagandang camera agad kung nagsisimula ka pa lang. Maganda to pang starter lang talaga. Pero kung nakaipon ka na, kaya mo na yung mas magandang quality ng camera. Diba? Why not? Diba? Doon ka. Pwede na for the price, 100%. Kahit 1080, 60 FPS or 2K 60 FPS ang nilagay nyo po.
sana na settings ng video. So, sige, try natin minsan. Kaya lang wala kasi siyang EIS. Yun kasi yun, mayugyug kasi. Mabuti sana kung yung tripod mo is may stabilizer siya, yung tripod mo. Di ba may mga ganong tripod? May stabilizer. Mas okay yun. Pwede i-on natin. Pag nakabili tayo ng tripod, tingnan natin yung sa may 60 FPS niya. Kasi yung tripod ko na may stabilizer nasira. Galing sa kuya ko. Question, paano po siya ma-mirror mode? Parang wala akong nabasang mirror mode dito. Dali natin nakuha. Alam ko sa rotation lang yun eh. Kung ma-rotate mo siya ng papaliktad na ganun. Alam ko rin yun eh. Anong video settings mo dito, ma'am? So, sa may pangalawa, yun nga either 2K 30 FPS EIS ako or hindi pa ako naka 4K nun. 2K pa lang yung video ko dito sa may pang second ko. 2K 30 FPS EIS. Madali po ba mainit? Pag tuloy-tuloy mo siyang ginamit, walang hinto, mainit talaga siya. Yun yung downside niya. Kaya, hindi ko siya tuloy-tuloy na as in tuloy-tuloy. Pero, magagamit mo siya ng matagal bago uminit ng gusto. Uy, ganun boss kumakanta. Kamusta naman po yung audio quality? Medyo sabog po ba pag ganyan na busy ang environment? Wala siyang noise cancellation yung ang alam ko. Wala siyang noise cancellation. Wait. Meron siyang hindi makita kasi. Pero, picturean ko na lang. Meron siyang image rotation. Babaliktad lang naman yung sa screen. Pabaliktad na ganun. Pero, wala siyang screen mirroring. Wala. Audio noise. Ngayon ko lang siya nilagyan ng open. So, yan. Pwede mag-ask anong video editor po gamit nyo for Supremo. Ginagamitan ko siya ng InShot. Sa lahat ng editing apps na ginamit ko, mas basic para sa akin si InShot. Yung iba, syempre sa umpisa siguro malilito kung paano gamitin yung InShot. Pero para sa akin, mas okay siya sa akin kaysa sa iba. Kasi kompleto na siya eh. Gagamitin mo na lang. Magano ba yun? May stabilization ba siya? Yung EIS niya, yun yung stabilizer niya. Basta follow the same tayo ng camera na gamit. Salamat. Gaano katagal ang battery nito? So, yun na. Sagot ko na yun. Second part. So, yung part 3 niya. Part 3 niya, yun din. Pinaliwanag ko lang din siya ulit. Pero, tingnan ko. Walang nag-comment. Kawawa na. Teka lang. Intramuros Adventure Part 1. So, itong Intramuros Adventure Part 1 ko, halo to eh. Yung part na naka-portrait is kuha galing sa phone ko. Tapos, ito naman naka-landscape or yung mas malapad is kuha dito sa Supremo pocket camera. So, dito, makikita nyo siya. Medyo mas okay na yung quality ng pagkuha ko dito. So, tingnan nyo to guys. Para meron kayong reference. Basta yung palapad is kuha sa phone, sa Supremo pocket camera. Tapos, yung naka-portrait or mas maikli. Basta yung patayo. Ito, parang paganyan. Is galing sa phone ko. So, ito, check nyo to. Intramuros Adventure Part 1. Tapos, itong Intramuros Adventure Part 2 ko naman.
To, Supremo Pocket Camera, naka 4K resolution tayo dyan ng 30 FPS, saka naka EIS siya. Naka-on yung EIS niya. Yan, wala po. Hindi siguro nakita. Pero ayan, check nyo to. Ito parang full to gamit ko sa may... ayan, gamit ko siya. Try nyo check yung Intramuros Adventure Part 2 ko. So, ayan yung linaw niya. Naka 4K resolution tayo. Okay naman. Goods siya. Huwag lang tayo masyadong mag-expect. Ayan, buo yan kuha ko sa Supremo Camera. Yung Intramuros Adventure Part 2. Naka 4K resolution. Tapos, ito na yung may mga comment. Ma'am, pwede magpagawa ng tutorial kung paano mag-setup ng Supremo Ultra HD camera. Hindi ko po kasi alam mag-setup. Nakabili po ako ng bago kong camera kaso hindi ko pa nagagamit. Kasi hindi ako marunong mag-setup. Sana po maturuan niyo po ako kung paano mag-setup. Gusto ko po step by step para masundan ko po. Thank you. So, ayan, after nitong video na to, gagawa ko ng tutorial. Sorry po, 3 months ago na pala to. Medyo na-busy lang talaga ako. Sorry po talaga. So, ayan, gagawa ko siya ng tutorial kung paano yung setup ko niya. Pero feeling ko baka alam niya na kung paano setup nito, pero gagawa pa rin ako. Nice update. User rin po ako ng Supremo Pocket Action Camera. And I've also uploaded some clip on my channel. So, ayan, check nyo yung kay Jetnology. Kay, ewan ko kung Sir Ma'am. Kay Sir Jetnology. Nag-upload din daw siya. So, check nyo na lang din doon. How about sa camera performance? Goods naman siya. Hindi siya greater, pero goods. Yun ang masasabi ko. Goods. Hindi naman siya as in low quality. Sakto lang. As I said, wag lang tayong mag-expect ng sobra. Madam, may problema ka ba sa 5K na video? Sobrang lagi ng video sa paglipat sa laptop. Hindi ko tinry yung 5K kasi wala kang EIS. Pero tatry ko yung 5K. Lagi sa paglipat sa laptop. Okay. Anything naman na sinesend mo dun sa may kasi sa akin din kahit anong resolution yung gamit ko, pag tina-transfer ko siya sa laptop, tapos tinatry ko siyang i-play, lagi talaga siya. Pero kapag nasa editor na siya, umu-okay naman siya. Kasi pag na-edit mo na siya, basta yung bago mo siya i-export, diba meron ka doon isi-set up na resolution, ilagay mo lang siya ng 1024 or 1080 resolution, or kung depende sa yung gusto mo ng 2K resolution. Pero sa akin kasi, binababa ko siya ng 1080 resolution. Tapos, naka 30 FPS. Yun ang ginagawa ko. Nako-connect po ba yung wireless microphone sa Supremo? Bakit po? Bala ko po kasing bumili nung wireless microphone po. Tapos, itatry ko po i-connect sa Supremo po. So, meron akong wireless na microphone. Dual siya. But sad to say is, hindi siya gumagana dito sa Supremo camera ko. Hindi ko alam kung talagang hindi compatible sa ganito. At naganap din ako ng mga video ng iba. Wala pa ako nakitang gumamit ng wireless na microphone. Meron ako Hindi ko yung magamit. Kasi kahit sa phone ko, hindi compatible. Pero sa laptop, compatible siya. So, yun lang yung masabi ko. Hindi compatible dito yung wireless wireless microphone na gamit ko. So, ito. Papakita ko kung ano yung microphone ko. So, ito yung wireless microphone ko na dual. Dual siya. And Type-C. Type-C. Working sa laptop ko. Pero hindi sa phone ko. Hindi rin sa Supremo Pocket Camera. So, hindi ko alam kung working to sa may isang camera ko. Pero, ayun.
ate sa video ng Supremo, hanggang ilang oras po ba ang kaya niya? Depende sa memory card na gamit mo. Depende rin sa battery mo. Yun lang masabi ko. Ang downside kasi nito, hindi removable yung battery niya. Built-in yung battery niya. So, yan. Saksak mo dito pag nalobat. Saksak mo dito pag nalobat. Kaya, meron akong power bank para sa mga gamit ko na to. So, ayun. Madam, stabilizer camera po ba siya? So, yun. Ulitin ko yung EIS niya, yung nagsisilbing kanyang stabilizer. So, kung gusto niyo naman ng ma-reach yung 5K resolution, 60 SPF ba yun? Or 30 what SPF? Lotion? 30 FPS or 60 FPS yun. Basta yun. 5K resolution. Wala siyang EIS, kaya hindi ko siya ginagamit. Pero kung meron kang stabilizer na tripod or anything na pang holder na may stabilizer, on mo na lang yon, tapos gamitin mo na lang yung 60 FPS na 4K resolution or yung 5K resolution mo. Mas malinaw siya. So, tatry ko yung kapag nagkaroon ako ng stabilizer na tripod. So, ayun lang siya. So, about naman sa nangihingi ng tutorial, di ko po alam kung nagawa niyo na po ba yung setup nyo. Pero, sige, magagawa po ako ng tutorial ng settings ko. Kung ano yung settings ko. Pero, hindi kasi ako nag-stay sa isang settings. Kasi, inaaral ko din siya ng gusto. Pero, gamit na to sa akin. Lagi ko tong dala kahit nasan ako. Kala mo nga, kala mo, babe. Basta yan. Handy kasi siya, oh. So, ayun lang.